Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Alam niyo ang mga companies, para maging successful yan, kailangan mag-produce sila ng matataas na quality na products. Pero dapat at the lowest possible costs. So para maging cost efficient ang mga companies, kailangan maunawaan nila kung saan nanggagaling yung costs, ano yung cost drivers sa tinatawag, at kung bakit meron nun. Kung matatandaan ninyo sa ating lecture video tungkol sa predetermined overhead rate, typically ang mga companies, hindi sila masyadong gumagamit ng ibang base of computation ng overhead rate. Kadalasan ang ginagamit lang nila, direct labor hours, direct labor costs, machine hours. Pero alternatively, marami pang mga activity base ang pwedeng gamitin to compute for the overhead rate para mas maging competitive ang kanilang cost structure. Kaya naman, ang topic natin ngayon is tungkol sa activity-based management. So part 1 lamang ito ng ating lecture video. Yung iba pang videos natin tungkol naman sa activity-based costing. Okay? Magfo-focus lang muna tayo sa concept ng activity-based management para mas maunawaan natin yung activity-based costing. Okay? Start tayo. So again, ang una mo natin pag-uusapan ay tungkol sa activity-based management. So activity-based management. Ito yung unang part ng ating video lecture. Yung pangalawa ay di yung activity-based costing. So ano nga ba ulit ang activity-based management? Ang activity-based management, isa siyang business process model. Yan. Na nakafocus sa pagkokontrol ng production activities para mapaganda or ma-improve yung customer value at ma-enhance yung profitability. So, isa siyang business process model that focuses on controlling, take note, controlling production activities to improve customer value, and enhance profitability. Profitability. Yan. So may dalawa siyang objective, no? Kontrolin yung ating production activities para mapaganda yung customer value at para mapaganda rin yung profitability level ng isang company. Kasi dun sa una nating lecture video tungkol dun sa predetermined overhead rate, yung traditional way of computing ng predetermined overhead rate, gumagamit lang tayo ng isang activity base. Kadalasan yun ay direct labor cost, direct labor hours, or kaya naman machine hours. Yun yung ginagamit natin pan-divide. Diba yung para makompute mo yung predetermined overhead rate, budgeted overhead cost numerator divided by yung ating denominator na activity base. So, depende yun kung ano yung sabihin ng problem. Kaya lang, yung gagamitin mo activity base, para na yun sa buong company. So, buong plant-wide na or buong planta na. Regardless kung anong activities ng isang department. So, kaya minsan nagkakaroon ng hindi maayos na computation ng overhead costs. Kaya naman itong activity-based management natin, aalamin natin kung ano yung mga production activities para yun yung gagamitin natin as denominator sa pagko-compute ng mga overhead rate. Okay, so pag-explain natin yan pagdating natin sa activity-based costing. So ngayon, maraming concepts, underlying concepts ang activity-based management. Pero primarily, ang primary component ng activity-based management is activity analysis. Analysis. So activity analysis. So this is the primary component. Yan. Kung saan pag-aaralan kung ano yung mga activities at ika-classify siya para makapag-devise ka ng paraan para ma-minimize yung activities na yun, especially kapag siya ay non-value adding, para ma-eliminate natin yung costs at na wala namang masyadong value. Okay? So, ang activity-based management, nagpo-focus siya na kontrolin kung ano yung mga activities na ginagawa para at least
hindi na tumaas yung cost natin, ma-eliminate natin siya, at lalo na yung mga activities na wala namang added value sa atin. Okay? Therefore, tataas yung profitability kasi nagbaba yung cost mo. So, ang activity analysis, isa lang siyang component ng activity-based management. So, marami pa yan. So, isa-isay natin Pero magfo-focus lang tayo dun sa unang tatlo. So, ito na yung una, activity analysis, cost driver analysis, cost driver analysis, tsaka yung activity-based costing. Activity-based costing. So, pag-uusapan natin yung tatlo. At yung iba pang mga underlying concepts ng activity-based management, although hindi natin siya pag-aaralan, discuss ko na lang din dito. Ano-ano pa yung iba? Yung iba kasi sa ibang subjects yun pinag-aaralan yan. Kagaya ng continuous improvement. Yan. Concept yan ng ABM. Continuous improvement. Ano pa? Operational control. Operational control. Ito, familiar kayo dito kasi may subject kayo niyan. Quality management. Di ba? Meron din tayong business process improvement. And lastly, performance measurement. Performance measurement. Yan. So, ito yung ating underlying concepts ng activity-based management. So, wait lang Lagyan lang natin dito. Yan. Concepts. Yan. Okay? So, focus muna tayo ay sa activity analysis. Okay? So, ang objective natin dito, itong mga underlying concepts, natutulungan yung companies na makapag-produce efficiently, help companies to produce more efficiently, ayan, mas mabilis, kasi nga, ini-eliminate mo yung mga activities na wala namang customer value. To determine cost more accurately, determine costs more accurately, at again, control and evaluate performance more effectively. More effectively. Ayan. So, napakalawak ng concepts ng ABM, So, ang dami niyan. Pero ang pinaka-objective talaga ng ating ABM is tulungan ang companies na makapag-produce ng mas marami, mas efficient, malaman kung ano yung costs more accurately, at saka makontrol yung performance at ma-evaluate yung performance more effectively. So, yun. Una muna natin pag-uusapan is itong activity analysis. Pero before that, ano ba munang activity? So, pag sinabi nating activity, yan, isa siyang repetitive action. Repetitive action. Paulit-ulit ginagawa, no? So, activity yan na ma-fulfill yung isang business function. So, an activity is a repetitive action na ginagawa mo to fulfill a business function. So, to fulfill a business function. Yan. So, ang activity, pwede mo siyang i-classify. So, di tayo. Yan. Start na tayo mag-discuss ang activity analysis. So, ang activity, pwede mo siyang i-classify into value-adding, value-added activity, at saka non-value-added activity. Okay? So, value-added activity, VA, or non-value-added activity, NVA. Yan. So, bagong slide tayo. Kasi wala tayo susulatan. Ano bang ibig sabihin ng value-added activity? Hindi yan yung value-added tax, iba pa yan. Value-added activity or VA. Yan.
Pag sinabi nating value-added activity, pinapataas niya yung halaga or yung worth ng product sa customer at yun yung willing bayaran ng customer. So, isa siyang activity na importante siya sa halaga ng product. At yun din naman yung reason kung ba't binibili ng customer. So, it increases the worth of a product, okay? At yun yung binabayaran talaga ng customer. Okay? So, yung kabila naman, non-value added activity. Non-value added activity or NVA. So, ginagawa din to ng company kasi kaya nga activity. Ginagawa din siya ng company. Kaya lang, hindi niya nadadagdagan yung worth ng product. Halimbawa, yung waiting time. 'Di ba? Pagkatapos ng isang process or ng isang department, halimbawa nagpo-produce tayo, pag tayo ay tapos na sa unang department, halimbawa is nga gawa tayo ng sasakyan. Ang unang pinagdadaanan ng sasakyan, ina-assemble mo yung mga parts. Tapos pag na-assemble mo na, for example, pipinturahan mo na. Pagkatapos mong pinturahan, yan, itetest mo na, for example. Doon sa unang department, let's say assembly, tapos na siya. Kaya lang meron pang ginagawa yung painting or yung pinipinturahan. So nag-aantay ngayon yung next product in line. So may waiting time yun. Isa siyang activity pa din. Kaya lang, kahit gaano ka katagal nag-intay, hindi nadadagdagan yung value or yung worth ng product. So, ginagawa siya, activity siya, pero hindi nadadagdagan yung worth ng product. So, it only increases the time spent. Increases the time spent, pero hindi talaga niya, but does not increase the worth. Yan. Kumbaga, kahit gaano ka katagal nag-antay, hindi nadadagdagan yung halaga. Kasi nga, non-value added activity. O, hindi ikaw hindi ikaw yun. May halaga ka. Yan. Eh. So sa pananaw ng isang customer, hindi necessary to. So this is unnecessary from the perspective of the customer. From the customer's perspective. Kasabihin ng customer sa'yo, eh ano naman, kung matagal nag-antay yan, hindi naman yan yung binabayaran ko. Ang binabayaran ko, yung pag-assemble, yung pagpipintura, at yung pagtetest. Pero yung in-between na inaantay nung product matapos yung isa pang product, wala na ako doon, sabi ng customer. So, hindi ko yung binabayaran doon. Kaya ang binabayaran ko, itong mga value-added activity. Okay? So, non-value-added activity are unnecessary from the customer's perspective. Therefore, ito yung gusto nating i-reduce. Dapat nating i-reduce. So, this can be reduced. Gusto mo siyang bawasan, ayusin, or even eliminate, kasi hindi siya makakaapekto sa value ng product dahil nga wala siyang effect sa worth ng product without affecting the product's worth. Yan. O, itong value-added activity, pag tinanggal mo yan, halimbawa, hindi mo napipinturahan para lang mapabilis ka. O, di nagalit si customer, ba't wala tong pintura? Eh, para po mabilis. Kasi nga, to be more efficient. Magagalit ng customer. Pero pag pinabilis mo, pag tinanggal mo yung waiting time, yung queue time, example, yung movement, yung pagdadala simula sa department 1 to the department 2, hindi siya nakaka-apekto sa value ng product. So, yun, dapat i-reduce natin yan or even eliminate kasi hindi siya nakaka-apekto sa product's worth. Sa business, kadalasan merong test niyan. May pamamaraan kung paano malalaman kung yung activity ba ay value added or non-value added. Pag daw pumasa yan pag tinanong mo yan ng 5 beses na bakit,
Bakit? Alam mo, isang isang madaling paraan para malaman mo yung value na pinoprovide ng isang activity is magtanong ka ng bakit ng 5 beses. Kapag yung sagot dun sa bakit ay valid yung business reason, generally yung activity na yun ay may value. Okay? Hindi porket nag-aantay, walang value. Pag pumasa siya dun sa 5 test na bakit, no? Example, let's say tayo isang pizza restaurant. Ito, example isa tayong pizza restaurant. Bumili tayo ng harina. So, unang tanong, ba't kailangan nating store yung harina? Unang sagot, kasi binili natin siya bago pa natin siya kailanganin. So, hindi pa natin kailangan yung flour, yung harina. Binili natin siya, so i-store muna natin. So, binili natin bago siya gamitin. Ang sunod na tanong, ba't nyo binili? Hindi pa na kailangan pa. Kasi binili natin siya ng maramihan. Bulk purchase. O, so pangatlong bakit? Ba't kayo bumili ng bulk purchase? Kasi mas mura kaysa bumili tayo ng tingi-tingi. O, pang-apat na tanong, paano magiging mas matipid yan kung sakaling bumili ka ng bultuhan or bulk, pero i-store mo rin naman siya, tapos may possible cost pa na magkaroon ng spoilage. Kasi baka masira yan. Yung huling sagot, hindi pang-apat na why na yun. Yung sagot na why. Yung pang-apat na tanong na why. Tapos ang sagot niya, kasi itong mga cost na to, basta, mas maganda yan. O, ganun na lang yung sagot. Hindi siya pumasa. So, therefore, hindi valid yung activity na yun. So, yun na yung business practice lang na ginagawa. Kung sakaling gusto mong malaman kung yung activity, it creates value ba or not. So, sabi daw, ask 5 times and then yung answer dapat dun sa 5 tanong na yun, na puro bakit, should be valid. If dun sa tanong na yon ay merong hindi nakapasa, di hindi siya nag-add value. Okay? Ayan. So, para simulan natin yung activity analysis, to begin with activity analysis, identify first the organizational process. Ano ba yung proseso? Yan. Pag sinabi nating process, isa siyang series of activity. So, pinagsama-samang activities yan. Series of activities na kapag ginawa mo together, masasatisfy yung specific objective. So, halimbawa, ang mga companies, they engage in processes for production, for selling, for distribution, for administration, at yung iba pang company functions. So, gagawa tayo ng process map. Okay? At dun sa process map na yon, kapag nakadevelop ka na, so, process map, gagawa ng process map. So, para siyang isang detailed flowchart. So, detailed flowchart yan. Yan. So, every step in every area na may gagawin, no? Kailangan may flowchart. Yun yung process map. So, yun yung may mga steps na sinasama sa process map. So, yun yung mga necessary steps. So, kapag nakagawa ka na ng process map, okay, alamin mo yung mga time na kailangan para ma-perform yung activities. So, yung time needed to perform the activities. Siyempre, yung mga activities, meron niyang oras kung gaano katagal ginagawa. Okay? So meron tayong 4 classifications for that. So ito mahalaga to. So yung time needed to perform the activities are classified in 4 ways. So ano ba yung mga time na yon? Yan. So dito tayo. So una, meron tayong processing time. Okay? Itong processing time, ito yung actual time na in-spent mo para gawin lahat ng necessary. So all necessary
functions. Yung talagang kailangan, no? Yan. Para makapag-manufacture ka ng product or services. Kagaya nung sinabi ko kanina, meron tayong assembly, painting, packaging. Those are all processes that are necessary para makapag-produce ka. So, ilang oras yung assembly, ilang oras yung painting, ilang oras yung packaging. So, this processing time are classified as value-added activity. Okay? So, yung oras niya is value-adding. Yan. Kasi necessary yan. Pag hindi mo yan ginawa, di syempre hindi matatapos yung product. Next is inspection time. Another classification of time, inspection time. So itong inspection time, ito yung time required para ma-perform mo yung quality control. Okay? Other than which is internal to the process. So minsan, usually itong inspection time, this is non-value adding activity. Okay? Unless yung customer willing niyang bayaran yung pag-i-inspect, kagaya ng pharmaceutical or mga food industries. Nagpapabayad sila para to inspect yung mga product na bibilhin nila. Okay? Kukuha sila ng mga consultant sa labas tapos i-inspect yung bibilhin nilang gamot na ginawa ng isang company. So that is value adding sa kanila. Babayaran nila yun eh. Pero kung hindi naman babayaran ng company ng customer yung inspection, non-value adding activity yan. Although part talaga siya ng quality control. So usually that's non-value adding activity. Yun namang transfer time, meron tayong transfer time. Yung transfer time, ito yung oras na nako-consume dahil palipat-lipat yung product from one place to another or from one department to another. Yung oras na yan is non-value adding activity. Halimbawa, magkalayo yung department 1 ay yung process 1 tsaka yung process 2. Di syempre yung process is value adding. Eh hindi naman siya nasa isang lugar. Magkalayo sila ng lugar sa loob ng company although malapit lang. Eh kaya lang, kakain pa rin ng oras yung pag-move or pagta-transfer from one place to another. So yung oras doon is non-value adding activity. Okay? So, and then the last one, another classification is what we call idle time. Yung idle time, ito uh, yung time spent sa pag-store or pag-wait para masimulan yung production or yung process. So, idle, from the word idle, no, pag-iintay. So, yung oras ng pag-iintay is non-value adding activity. Okay? So, pag tinotal mo yung lahat, itong apat, pag pinagsama-sama mo yan, yung oras simula ng natanggap mo yung order hanggang sa makompleto mo yung order ng customer, ang tawag natin doon, pag pinag-add-add mo yung lahat ng yan, lahat ng value-adding activities tsaka non-value-adding activities, this is what you call cycle time. Cycle time or lead time. Yan. So again, yung oras simula nung nakuha mo yung order, may umorder sa'yo, hanggang sa makumpleto mo yung order, dumating kay customer yung order niya, yun yung yun yung oras ng value-adding activity plus non-value adding activities. Pag pinagsama-sama mo yun, that's what you call cycle time or lead time. So, cycle time or lead time is equal to value-added time plus non-value added time. So, yun yung cycle time or lead time. Although yung inspection time tsaka yung transfer time ay siya ay non-value added activity, theoretically, hindi naman natin kaya talagang i-eliminate lahat ng quality control functions at saka lahat ng transfer time. Kasi meron naman talagang mga instances na kailangan mag-antay yung product kasi hindi pa tapos yung unang product na sinalang mo. So theoretically correct when we say bibihira yung companies na kayang alisin ang inspection time tsaka yung kasi quality control yan, ba't mo aalisin? Tsaka yung transfer time. So mahirap. It cannot be completely eliminated. Pero pag naintindihan mo kasi yung mga non-value adding activities natin, yung nature ng function na yon, makakatulong din naman siya sa managers
para ma-minimize natin yung activities to the extent possible. So, hindi natin kayang eliminate, pero baka pwede natin siyang i-reduce or ma-minimize. So, kaya nga, itong mga companies natin, kailangan tingnan nila itong mga activities, kung alin nga yung value adding, tsaka alin yung non-value adding activities, para at least ma-minimize natin yung mga hindi nagbibigay ng value sa product. So, magbigay tayo ng example. So, halimbawa tayo, may umorder sa atin na, let's say, sasakyan. Okay? So, ngayon, order tayo ng parts. Kasi minsan, just in time ang ginagamit natin. Hindi naman tayo na-order ng sobra-sobra minsan. Kasi kailangan pang store yan, hanap ka pa ng space kung saan mo ilalagay yan, yung mga sobra. So, order tayo. Pag may order tayo ng supply kapag may umorder sa atin. So, let's say yung receiving, dumating na yung supply na gagamitin mo. Ito yung activity. Yan. Ni-receive mo na yung in-order mo. So, ngayon, isang araw yan. Isang araw. Tapos, dadaan siya ng quality control. I-check mo kung lahat ng in-order mong parts ay in good condition. Let's say, kalahating araw yan, 0.5. O minsan, hindi mo pa kailangan yan. So, ilalagay mo muna sa storage. So, depende na yan kung gagamitin mo na ulit. Let's say, inabot ng 5 araw bago bago mo gamitin yung binili mo. O ngayon, since malayo yung storage facility nyo, i-move mo pa yan. So, dadalhin mo yan sa production. Move to production facility. Kasi nga, gagamitin mo na. Eh, let's say, inaabot yan ng 1/4 days. Ilang araw, ilang oras ang 1/4? Let's 6 hours. So, 0.25 days. 0.25, 6 hours. Okay? So, ngayon, pagdating dun sa production, nag-aantay pa yan. So, yung waiting time, let's say kalahating araw ulit, 0.5. Tapos, isa-set up pa yung machine. Set up yung machinery na gagamitin para ma-assemble yan. Let's say, 0.25. Then, tsaka pa lang i-assemble. Assembly. Yan. Yung assembly, necessary step yan. Pero yung pag-assemble, 2 araw. Okay? And then, pagkatapos assemblein, i-inspect ulit. Inspection. Another 0.25. Tapos, dadalhin yan sa painting. Okay? So, move to painting. O, pipinturahan naman yan. Eh, halimbawa, another 1/4 days yan. 1/4 day, yeah, 0.25. Pagdating kay painting department, syempre, check niyan. I-receive muna niya yan. Di ba? Ang daming pinagdadaanan. I-receive niya yan. Another 0.25. Okay? Tapos, let's say, meron ulit siyang setup. Isa-set up pa yung machine. Set up yung machine, another setup. Pero yung finishing, that's another, let's say, point, ano ba yung isa kanina? 0.25 din, 0.25 days yan. Tapos yung mismong painting, yung pagpipintura, inabot ng isang buong araw. Tapos i-inspect ulit yan. Okay? Pagdating sa inspection, madami talaga activities kasi minsan ng company. Sa inspection, another 0.25 days o 1/4, 6 na oras i-inspect yan. Tapos ngayon, ipapack na siya. Packaging o pumasa kayo inspection. Okay na, pwede na nating ipack yan. Pagdating kay packaging, isang buong araw yan ipapack. No? Tapos, ilo-load na para sa delivery. Move to loading dock. O let's say kalahating araw ginagawa yan. Tapos, yun, i-deliver na. So, let's say delivery yan. Ngayon, ilang araw lahat-lahat. Simula nung na-receive mo yung order, bumili ka ng mga parts hanggang sa ma-receive ni customer yung order niya. So, ilang araw yan? 13 days, 13.25 days. Simula nung umorder si customer, inabot ng 13 days bago niya ma-receive yun. O let's say ganun talaga nangyayari. Pero kung mapapansin natin, ilan lang talaga yung mga nagbibigay ng value sa product. Yung mga necessary. Okay? So ano yun? Assembly, painting, tsaka packaging. Out of 13 days, ang value-adding activities lang ay 4 days. Tapos,
Yung non-value adding activities ay yung difference, which is, let's say, 9.25 days. So, ang dami nating nasasayang na oras na hindi naman nadadagdag sa halaga ng product. Apat na araw lang siyang yung apat na araw lang talaga yung value adding activities. Pero siyam na araw yung mga nasasayang. So ito ang gusto nating ma-reduce or ma-eliminate. Okay? So ngayon, meron tayong tinatawag na manufacturing cycle efficiency. Ang manufacturing cycle efficiency or MCE. So kinukuha natin siya by dividing the total value added processing time by the total cycle time. So lahat ng value adding activities mo by the cycle time. So kung gagawin natin yan, 4 days divided by 13.25 days is equal to 4 divide ay 4 divide 13.25. 30.18 or 19%. So ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, doon sa buong cycle time natin, 30% lang ang nagbibigay ng value sa product natin. Okay? Ang gusto natin, maging 100% yan. Gusto nating ma-reduce. Kasi para maging 100% yan, tanggal lahat ng non-value adding activity. Para matira, value adding activity. So, yung value adding divide value adding equals 1, 100%. Kaya lang, it can never be achieved. No? As much as you want to, yung 100% efficiency can never be achieved. Okay? So, kadalasan, yung ibang production process, nagbibigay siya ng value sa product. Meron niyang 10% lang eh. Okay? Simula nung binili yung raw materials hanggang sa dineliver sa customer. In other words, yung natitirang 90%, waste yun or non-value adding. Sa atin, sa case natin, 30% yung nakapagbigay ng value sa product na dineliver na sa customer. Tapos yung 70% wasted na yun. So, non-value added na yun. So, ito yung tinatawag natin na activity analysis. Ang gusto natin, we want to identify or classify the activities into value adding tsaka non-value adding in order for us to understand how we can minimize or reduce the non-value adding activities in order for us to increase the manufacturing cycle efficiency. Kasi, pag marami kang non-value adding activity, at least may opportunity ka na mapaliit yon at para mas mapadami pa yung ating mapaliit yung non-value adding activity na nagiging waste kasi hindi natin siya nagagamit or hindi siya nagbibigay ng value sa ating product sa customer. So, putulin ko muna yung discussion natin dito. Next time, next video, pag-uusapan naman natin is yung cost driver analysis. Ano nga ba yon? So, malalaman natin yon sa ating video. So, yun lang muna. Again, ingat kayo palagi. Good luck sa inyong pag-aaral. Bye-bye!